Magandang umaga. Ito ay Sabado, September 14, 2024. Hindi ba kahanga-hanga na marami sa 5 pangkat na ministeryo ang gustong ibalik tayo sa sinasabi ng simbahan at hindi sa sinasabi ng salita? Binalaan tayo ni kapatid na Branham at nagsulat, Ephesian Church, may nangyari sa iyo. May sumusubok na magdagdag sa salitang iyon o kunin mula rito. Ngunit ginagawa nila ito nang mahinaw na hindi mo ito nakikita. Hindi pa sila nakagawa ng napakalaking hakbang na makikita mo ito sa labas. Ito ay nasa ilalim ng takip at dinadala nila ito sa paraan ng pangatuwiran at pangunawa ng tao at ito ay hahabulin maliban kung tatanggihan mo ito. Bumalik sa Pentecost bago maging huli ang lahat. Nagpatuloy siya. Magsisi ka. Bumalik sa Pentecostes. Bumalik sa pamumuno ng Espiritu Santo. Balik sa salita ng Diyos. Binanggit ito ni Reverend Branham sa tape. Tulad ng isang propita na nagsasalita sa kanyang salita. Hindi ito salita ng propita. Ito ay salita ng Diyos. Kita nyo sa pamagitan ng propeta. Ngayon, ang mga agila ay sama-samang nagtitipon sa sulat mula sa Branham Tabernacle. Hindi lamang mga salita ng propeta, kundi ang salita ng Diyos para sa iyo at sa akin, ang nobya ni Jesus Kristo. Narito ang lingkod at propeta ng Diyos na kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na ginang Jesus Kristo. Espiritu ng buhay na Diyos, huminga ka sa amin. Hayaan kaming kuning ang iyong panala at mamumuhay sa ilalim nito. Panginoon, langhap ang sariwang hangin ng Espiritu Santo sa ating mga baga at sa ating kaluluwa araw-araw. Mabubuhay lamang kami sa iyong salita. Bawat salita na lumalabas sa iyong bibig para sa panahong ito ng aming kinabubuhayan. Natikman na namin ang iyong mga bagay sa langit at nasa puso namin ang iyong salita. Nakita namin ang iyong salita na nahayag sa harap namin at ang aming buong kaluluwa ay nakabalot dito. Ang mundong ito at lahat ng bagay sa mundo ay patay na sa atin. Kami ang iyong binhing-binhi na salita na nasa iyo mula pa sa simula. Nakatayo rito, kumukuha ng iyong binhing buhay. Ang iyong binhi ay nasa aming mga puso sa pamagitan ng iyong paunang kaalaman. Itinakda mo kaming walang iba, kundi ang iyong salita, ang iyong tinig sa mga tape. Dumating na ang kapanahunan ng mata. Wala nang natitira kundi ang iyong pagdating para sa iyong nobya. Ang aming pangsala ay ang iyong salita. Malakyas 4, ganito ang sabi ng Panginoon. Itanim natin ang iyong salita sa aming mga puso at layunin na hindi kami lumiko sa kanan o sa kaliwang kamay, ngunit mamuhay ng tapat dito sa lahat ng araw ng aming buhay. Ama, ipadala sa amin ang banal na espiritu ng buhay at buhayin ang iyong salita sa amin upang maipakita ka namin. Ang hangarin ng aming mga puso ay maging tunay na mga anak para sa iyo. Kami ay nakaupo sa presensya ng iyong tinig, naghihinog, inihanda ang aming sarili para sa aming malapit na hapunan sa kasal, kasama sa iyo. Ang mga bansa ay nasisira, ang mundo ay gumuho, niyanig ng mga lindol ang California, gaya ng sinabi mo sa amin. Malalaman natin sa lalong madaling panahon, ang 115 milyang bahagi nito, 3 o 400 milya ang lapad, ay lulubog, marahil 40 milya pababa sa malaking kamalayan doon. Ang mga alon ay habol hanggang sa estado ng Kentucky at kapag nangyari ito, yayanigin ito. Ang mundo ng napakalakas na lahat na sa ibabaw nito ay mayayanig. Ang iyong huling babala ay lumalabas. Ang mundo ay nasa ganap na kaguluhan. Ngunit habang ang iyong nobya ay nagpapahinga sa iyo at sa iyong salita, nakaupo ng makasama sa mga makalangit na lugar habang kinakuusap mo kami at inaalo kami sa daan.
Laking pasasalamat namin, Ama, na maaari naming pindutin ang play at marinig ang iyong boses na nagsasalita sa amin. Hinikayat kami at sabihin sa amin, huwag kang matakot, munting kawan. Lahat yan ay ako. Tagapagmana rin kayo. Ang lahat ng aking kapangyarihan ay sa iyo. Ang aking kapangyarihan ay sa iyo habang ako ay nakatayo sa iyong gitna. Hindi ako naparito upang magdala ng takot at kabiguan, ngunit pag-ibig at katapangan at kakayahan, ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin at ito ay sa iyo upang gamitin. Salita mo ang salita at gagawin ko ito. Iyan ang aking tipan at hindi ito mabibigo. O Ama, wala kaming dapat ikatakot. Ibinigay mo sa amin ang iyong pagmamahal, tapang at kakayahan. Ang iyong salita ay nasa amin upang gamitin kapag kailangan namin ito. Sinasalitan namin ito at iyong isasagawa ito. Ito ay iyong tipan at hindi ito mabibigo. Hindi may pahayag ng mga mortal na salita ang aming nararamdaman. Ama, ngunit alam naming nakikita mo sa aming mga puso at kaluluwa sapagkat kami ay bahagi mo. Laking pasasalamat namin na naglaan ka ng paraan para marinig ng mundo ang iyong tinig sa huling kapanahunan ito. Bawat linggo, inyayayahan mo ang mundo nga sumama upang pakinggan ang iyong anghel na mensahero habang pinapakain mo kami ng pagkaing tupa na nakaimbak upang suportahan kami hanggang sa bumalik ka para sa amin. Mahal ka namin, Ama. Brother Joseph Branham. Mensahe 65-0822E. Pansala ng isang nag-iisip na tao. Oras, alas 12 ng tanghali, Jeffersonville Time. Mga banal na kasulatan, mga bilang Kapitulo 19, versikulo 9. Episo, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 26. Ito ang nagtatapos sa liham ng mga agila. Tiyaking mag-sign up sa mga notification sa WhatsApp na nakikita mo sa screen at sa mga branham.org na app. Din doon sa iyong screen at bisitahin kami sa branhamtabernacle.org at sa sthefellowship.info website. Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.